Magandang hapon po sa ating lahat, mga ka-inklinasyon. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po muli sa hapong ito. At tayo nga po ay magkakaroon ulit ng isang makabuluhang talakayan po dating po sa tinatawag po nating pamamalakad po ng cooperative. Ang buwan ng Oktubre po ay sineselebrate po natin ang Cooperative Month. Kaya naman po sa hapong ito, tayo po ay makakapakinig or makikilala po natin ang dalawang person with disability na kung saan sila po ay namayagpag sa pamamagitan po ng management po ng kanilang cooperative. So, okay, before that po, gusto ko pong batiin ang aking pong mga kasamahan dito po sa Inklinasyon, ang aming core group po, na kung saan ay karamihan po sa kanila ay nandoon po sa Bayview Hotel na dumadalo po sa ating pong tinatawag na Digital PH Summit. It's a localized Global Disability Summit po na pinangungunahan po ng WOWDIP. And ito po ay in partnership po sa CBM Global. Of course, greetings po sa ating pong kasamahan, si Sir Ronel, si Ma'am Celia, Ma'am Mitzi, Sir Ranil, si Sir Art, and ating iba po nating kasamahan. Kasama ko po dito sa live broadcast na ito po ang ating pong Director Ma'am Ina, and of course ang ating pong technical si JM, ating sign language interpreter si Teacher Aisel, and of course ang ating pong introduce ko po sa inyo ang Fresh ka Fresh from Thailand, ang aking co-host po si Miss Sexy, Miss Beauty and Brain, Miss Janine. Miss Ja, kumusta po? Good afternoon, Miss Ja. Hello? Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Sorry. Nakalimutan kong i-unmute ang aking microphone. Yun, maraming salamat po sa ating mga ka-inklinasyon na ngayon ay nakikinig at nag-aabang po sa ating talakayan sa hapon na ito. Ako po si Janine Cruzet, isa pong woman with visual impairment. At ngayon po ay nakasuot po ako ng aming pong uniform na polo shirt na color black na may naka-embroidered na inclination. So yun, maraming salamat. Miss Jen. Yes, thank you, Miss Ja. Yan, ako naman po ay si Jennifer B. Garcia. Ako po ang pidaw po ng province of Pangasinan. And I'm wearing a powder blue na long sleeve na blouse. And naka-ID po ako and naka-eyeglass. Ayan, so ang aking hair ay hanggang shoulder. Yan, to describe lang po for our friends or viewers with visual disability. Okay, so Miss Ja, pakilala na po natin ang ating pong mga guests sa araw na ito. Okay, sa ating po mga ka-inklinasyon, kagalakan pong ipakilala ng inyong lingkod ang ating pong dalawang gentlemen na ating pong panauhin sa hapon na ito. Yung isa po nating panauhin ay from Handicap Persons Producers Cooperative. Siya po yung nagtatag nitong cooperative na ito. Let's all welcome po si Sir Reynaldo C. Palaon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am June, and other compositions for this activity. Thank you, sir. Yes, good afternoon. Of this afternoon. Thank you. Okay, thank you po, Sir Ray. Alam niyo po, Miss Jens, at saka po dun sa ating mga ka-inklinasyon, yung dalawa po nating guest hindi po nagkakalayo yung kanilang pangalan. Ipakikilala ko na po yung ating pangalawang panauhin sa hapon na ito. Siya po yung former Area Vocational Rehabilitation Center client, and ngayon po ay siya yung General Manager of Multi-Purpose Cooperative for Persons with Disability in Pangasinan. Let's all welcome po si Sir Reynante Patok. Hello, sir.
Ayan. Hello po. Magandang hapon po sa lahat na nanonood at nakikinig. Hello, Sir Reynante. Back to you, Miss Jen. Hello, yes. Thank you, Miss Janine, sa pag-introduce sa ating mga guests. So good afternoon po, Sir Reynaldo and Sir Reynante. Ayan, parehong Ray, no? So i-shortcut po natin. So si Sir Reynaldo, tawagin po natin Sir Ray, and si Sir Renante yan, Renante na lang po, yan po natin. Yan, welcome po sa Inclinasyon at thank you so much po sa inyo pagpapaunlak sa aming pong paanyaya para po sa episode na ito. Natatalakayin po natin ang pagtungkol po sa kooperatiba. Ayan. Unahin ko po si Sir Ray. Sir Ray, kumusta po kayo sa araw na ito? Ayan. Ito, Saan po kayo ngayon nakabase, sir? nakabisa ko sa Metro Manila. Nakabase kayo sa Metro Manila. Kumusta naman Nandito po ang ako- inyong... Go ahead, sir. Nandito ko ngayon to monitor ng ating pong projects from the Department of Education's delivery initiative. Dito po ako ngayon sa aming office, dito po sa Metro Manila, Valenzuela, Metro Manila. Thank you po, sir. About Sir Renante. Sir, nasaan po kayo ngayon, Sir Renante? Sa ngayon po ay nandito ako sa aming massage clinic namin dito sa Nepo Mall, Dagupan City, Pangasinan. Wow. So dahil dito yung main office namin, kaya dito ako nakikon sa ating Zoom meeting. So, Miss Jan, no? Talagang nakatutok sila, no? Hands-on sila sa kanilang mga negosyo. Nandun talaga Mm. sila sa area. Okay. Mhm. Sir Ray, tanong ko lang po, pwede niyo po bang pakipaliwanag po kung ano po yung ibig sabihin po or ano po yung patungkol dun sa, kasi ang pangalan po ng inyong kooperatiba ay Happy, what do you call this? Handicap Persons Producers Cooperative. So, pwede po pakipaliwanag ito at kailan po nabuo ang inyong grupo, sir? Okay. Yung Handicap Persons Producers Cooperative ay nagmula ito sa pagiging membro ng isang pamilya kung saan ay may mga people with disability na pwedeng i-form as the cooperative. So, nakikita ko sa kanila na may mga potential naman sila. At the same time, medyo handly yung kanilang persons with disability. Kaya po nabuo yung aming pong pangalang Handicap Persons Producers Cooperative. Bakit producers? Because we have to collaborate the projects for income generating for the opportunity of sustainable livelihoods. So yan po yung nabuo yung visions namin as Handicap Persons Producers Cooperative. So naitayo ito ng April 6, 2016 mismo sa Santa Maria, Pangasinan po. Registered kami sa CDA, Dagupan Extensions, Pangasinan. Diyan po nagmumula ang Handicap Persons Producers Cooperative. Pero nasa Manila kayo ngayon, sir. So, ang cooperative ay address sa Pangasinan pero nag-ooperate or another Yes, ma'am. branch po yun? Actually po, ang main office namin nasa Santa Maria, Pangasinan. Mhm. Yung operations namin within Metro Manila, at the same time, parang pinaka-extension office namin dito po sa Manila. Kung saan, nandito po yung sustainable livelihoods namin, ang first projects namin for the Department of Education. Okay, thank you, Sir Ray, sa information na yan. Okay. How about po kay Sir Renante, sir? Sir, pwede niyo pong pakikwento po kung ano po yung inyong organization din po? Kailan ito nagsimula? Any information po kung ano po yung nag-inspire sa inyo
Kasi nabanggit po kanina na dati po kayong naging client ng ABRC. So, ano po yung nag-inspire sa inyo, sir, para buuin po ninyo yung inyo pong organization? Ang pangalan ng aming kooperatiba ay Multipurpose Cooperative. Bagamat ang ginagamit na namin ay dinudugtong imbes na disable, ang dinudugtong na namin is different able na lang, para kasi yung disable kasi parang hindi masyadong magandang pakinggan. So yun po ang pinag-uusapan namin i-amend sa aming pangalan. So ang aming kooperatiba ay nai-rehistro noong April 30, 1998. Kaya lang, yung panahon na yan ay hindi pa ako membro dahil 1990 pa ako nag-client sa ABRC. Ako po ay na-member lang o nakimembro lang noong 2003. So, ang negosyo nila noon nung wala pa ako ay mga lending lang, wala nang iba. Ngunit nung naging membro na ako at nung hindi ko matandaan kung ilang buwan na karaan bago nila ko hinalal o pinili na maging general manager. So, nung ako yung pinili nila na general manager, ang unang inisip ko, kasi ang mga membro namin ay karamihan mga blind. Kumbaga, ang trabaho noon kasi yung massage hindi pa masyadong kilala or hindi pa masyado pinapractice. Opo. Ang talagang kinakabuhay ng mga blind noon, siyempre yung sundon sa pagkakanta nila sa mga daan, ganyan. So, dahil ganun nga ang karamihan na trabaho yung mga member, pinilit ko na magkaroon kami ng marangal na trabaho sa pamamagitan ng massage. At ang una naming pinuntahan o binalak na buksan dito sa Nepo Mall, Dagupan. Bagamat bago nagkaroon kami ng peso dito sa Nepo Mall, marami din kaming mga sinubukan din na clinic sa labas, kailang hindi masyado nag-click. Hanggang nabuksan namin dito sa Nepo Mall, ito yung naging daan para naging matagumpay ang negosyo ng aming kooperatiba sa ngayon. Nag-start ang aming clinic dito sa Dagupan 2004. May 1, 2004. Okay. Sir, if I may ask po, kailan po nag-umpisa yung blindness po ninyo? I mean, inborn po ba ito or na-acquire po ninyo yung inyong pagkabulag po, Sir Renante? Ayon sa aking mga magulang, ko po ay na-blind no? Mga 6 na taon, hindi naman inborn, kundi parang nakuha sa disgrasya dahil sa aking kalikutan daw noon ay naglalaro ako sa yung halaman na ang bulaklak ay yung pula. Ang tawag namin doon sa Ilocos ay Escarlatina, yung maraming tinig. At doon yata hindi sinasadya na tinik yung mata ko doon, kaya nagkaroon ng depresya ng aking bata. Nag-start sa kaliwa, kinalaunan ay na-infection yung kanan, kaya naging totally na yung dalawa kong mata. Okay. Thank you, sir. 6 years old. Okay, thank you, Sir Renante. Janine, may question ka? Yes, Miss Jen. Sa pareho po nating guest tong tanong ko po. So, kanina po, nabanggit na po ni Sir Reynante kung ano po yung disability niya. So, hindi po siya nakakakita. Si naman po, si Sir Reynaldo, ano po yung inyong kapansanan, sir? Para lang po sa mga nakikinig po natin na may visual impairment po.
Sa akin naman ay isa kong scoliosis. Opo. Nahulog ako nung ako'y 5 years old Mm. sa aming probinsya. Actually, the same time, yung ipinanganak ako ng nanay ko ay doon siya namatay. So, Opo. lumaki ako ng walang mother at yung father ko naman is isang sundalo. Mm. Kaya nakatira po ako sa mga kamag-anak ko at doon po ako nag-uumpisa na nakahulog-hulog. So, doon nag-umpisa yung aking scoliosis at that time. So hindi po siya inborn but disability na dysplasia po issue. Tapos, Sir Ray, yung inyo pong cooperative, para lamang po ba to sa mga person with physical disability? Or ano naman po siya, welcome naman din po yung may mga, yung ibang type po ng taong may kapansanan? Ano, kay Renante o sa akin? Sa inyo po, Sir Ray. Kasi po di ba sinabi niyo po kasi handicapped persons, producers, cooperative po kayo. So yung inyo po bang kooperatiba ay para po sa lahat ng klase ng taong may kapansanan or specifically for physical lang po, for people with physical disability lang po? Try natin sa dalawa. So unang-una, people with disability with physical. Kasi yung aming projects is medyo physical. No? Tapos, yung iba, pwede doon sa other livelihoods, pwede siguro doon sa mga mahihina yung mga katawan. Either that, ibig sabihin, although accepted naman sa lahat ng people with disability, in particular po sa mga different kind of disability. So welcome naman po ang handicap na mag-absorb sa mga ganong physical sa disability. Sir Ray, ano po ba yung mga products ng ng inyo pong kooperatiba? At ano po yung mga binebenta niyo? Saka saan niyo po siya binebenta? Sir Ray? Nawala yata. Actually, yung first narinig na po? Yes, Sir Ray. Go on. Ang first projects namin talaga, yung aming first client, yung Department of Education. Kasi manufacturer kami ng mga silya, mga upuan pang school. So, ang handicap ay isa sa mga contractor ng DepEd sa Department of Education for the 10% allocations nationwide. So isa po ang handicap na nabigyan ng opportunity na makapag-bidding sa ganun pong projects at livelihoods ng aming mga produkto. Yung nakita niyo sa screen, yan po yung aming mga products, delivered yan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So mga upuan po yan, Sir Ray? Yan po. Mga tables. Small managers po yan. So, yan po yung aming pong i-deliver per school nationwide. Wow. Saka isa pa, pangalawa namin project is yung mushroom. Yung mushroom, although bago. Opo. Bago po yung aming pong mushroom cultivations na nagbibigay ng another opportunity doon sa mga people with disability members of handicap. So then nag-start kami itong year lang. So training and seminars yung aming po mga members and officers regarding po doon sa paggawa po ng mushroom. So in the end, pero kami nga additional yung paggawa po ng mga walis tambo. So, opportunity, yung walis tambo ay may mga may other materials na kailangan i-supply. No? Actually, meron akong nakausap na isang indigenous cooperative na nandyan po na sa lugar ng Dagupan. No? So,
Diyan po kami nakakuha ng isang materials at kami po ay tinulungan nila kung paano po gumawa ng walis tambo. So yun po yung naka-line up namin livelihoods. So fortunately, kailangan na namin ng konting sustainability, particular po doon sa capitalizations ng projects po. Wow, thank you, Sir Ray. Nakakamangha naman, tunay namang nakakamangha ang inyong cooperative. So, sigurado ako na sa mga nanonood po natin ngayon, may inspire po talaga sila sa inyo pong mga naging project po. Sir Ray and Sir Renante, no? Andito rin po ang ating pong kasamahan na si Sir Ronel Del Rio. Isa po siyang advocate po natin at kasama din po natin dito po sa Inclinasyon. At may mga katanungan din po siya, interested din po siyang, kasi siya rin po yung kumbaga president po ng chamber, no, for massage industry. So may mga gusto rin po siyang na malaman po ng mga strategies po ninyo pagdating po sa pamamalakad po ng kooperatiba. So welcome po, DJ Ron. Magandang hapon, Ma'am Jen, Ma'am Janine. Of course, si Art nandyan din sa Zoom room. But una, gusto ko lang, gusto ko lang i-relay sa inyo na si Reynante is a very active member of the Philippine Chamber of Massage Industry for the Visually Impaired. No? Yan ay Pangasinan. At siya ang unang-unang nag-invite sa akin na chapter ng chamber sa Pangasinan. Pinapunta niya ako sa Pangasinan nung andun pa kayo sa tabing dagat, yung AVRC. Andun pa kayo at parang hindi pa yata hindi pa bagong building. Ewan ko, bitin ako pinabalik ni Reynante. But anyway, si naman, si Reynaldo? Opo. Si Reynaldo, yung kanyang cooperative ay once naging part din yan yung aming sa Batangas, no? Kumustahin ko lang Reynaldo, si Johnny. Johnny ba yung sino ba ang presidente niyo ngayon? Hindi na ba si Ray Merida? Sino ngayon ang presidente ninyo sa cooperative? Ito po yung aming pong chairman ngayon sa handicap, si taga Pangasinan po. Ikaw na ba? Actually, ako yung former chairman po. Pero ganun pa rin yung setup niyo. Ganun pa rin yung setup ninyo na buong Pilipinas pa rin, nag-iusap-usap pa rin kayo? Yes po. Okay, very good. Now, ang siguro, maganda yung sinabi ninyo kanina na kayo ay nagkuhan sa DepEd, nagbibidding kayo. Kumusta ang pagbabayad ng DepEd sa mga gawa ninyong chair, school desk? Actually, malaking pagbabago kasi dati umabot ng mga kulang-kulang isang taon bago magbayad ng Department of Education. Pero as of now, pagka na-deliver mo na yung items and with inspections and deliberations ng items nationwide, so tatakbo lang siya ng mga 1 month. So, very good. Kasi alam mo, Miss Jen, Ma'am Janine, yan ang naging struggle ng grupo namin, no? Ng grupo nila Reynaldo sa buong Pilipinas na oo nga, pinapasali ni DepEd ang persons with disabilities sa paggawa ng school desk. Napakalaki kasing enterprise ng silya at saka table sa mga eskwelahan. No? Lalo ngayon, magpapagawa na naman ng bagong eskwelahan. Ano? Kaya may mga bagong order na naman yan. Tapos syempre, after 3 to 4 years, magpapalit na uli ng silya at saka ng lamesa. So, malaking bagay. So, magandang balita yan, Reynaldo. Anong mga ginawa ninyong hakbang para narating nyo yung after 30 to 60 days, mababayaran na kayo ng DepEd? Actually, nagkaroon kami ng conference dyan regarding sa Department of Education ng mga undersecretary at saka iba pa mga back ng isang DepEd, no? So, So, nagkaroon kami ng conversations regarding sa payment. At the same time, yung mga design, kung paano yung improvement. At kung halimbawa, ma-deliberate natin yan, kailangan kami babayaran sa madaling panahon. Kasi yan po ay may mga stances na nagbabayad din kami ng aming mga utang. Kaya medyo nagkaroon sila ng considerations. At the same time, yung procurement naman, nagbabago naman yan. At depende doon sa
namumuno sa Department of Education kung gaano sila ka-actions na Yun. mabigyan ng opportunity at pagkakataon yung mga people with disability manufactured by the cultures. Oo. Maikli na lang dito sa unang round para hindi masira yung mga flow ng tanong nila, Miss Yung importante kasi yung procurement. Alam nyo, sa gobyerno, alam ni Miss Jennifer yan, yung procurement, isa yun sa pinakamasalimuot na bahagi ng buhay ng pakikipag-transaksyon sa gobyerno. Ang gobyerno, isa sa pinakamabagal magbayad sa Pilipinas. Siguro, and of course, may mga may mga system, may mga dynamics na hindi dapat, alam nila yan. So ano ang inyong ginagawa para ma-qualify kayo sa procurement? Ano yung pwede mong ikwento ng mga konsiderasyon na nahingi ninyo sa DepEd na pwedeng matutulan ng ibang kooperatiba na nakikinig ngayon na pwedeng pakinabangan nila sa procurement aspect, sa aspeto ng procurement, Reynaldo? Siguro ganito, sir. Ang isang organization, so isang company, kailangan qualified ka kung gaano ka qualified. Kailangan complete compliance ka bilang isang company. Pangalawa, kailangan meron kang sustainability. Teka lang Reynaldo, bago mo iwan yung number 1, isa sa sakit ng ating sektor, maraming organisasyon na mabagal mag-ayos ng papeles, mabagal mag-liquidate, mabagal sumunod sa requirements, at ang excuse kasi raw sila ay may kapansanan. So, congratulations sa grupo mo at hindi nyo ginagamit ang inyong kapansanan para makipagtransaksyon sa gobyerno. Sabi ko nga, Reynaldo, pagdating sa pera, wala namang bulag o hindi na pera. Di ba? Tama ba yon, sir? Tama po yan, sir. Tama po yan. Okay, number 2. Tuloy mo yung number 2. Bago ibabalik ko kay Miss Janine para sa next round naman ako mamaya. Yung number 2, sir. Ituloy mo yung number 2. Tuloy yun na nga po. Bali po kanyang compliance ka ng iyong mga kailangan ng department o isang government agency. Yung mga legal documents, sir, dapat meron po and updated. Kailangan ka compliance ka. Kasi may mga hiningi sila na kailangan mo to provide. So, parang competitive yan ng ibang mga suppliers, but sumunod ka what is the rules of the Department of Education. Okay. Salamat. Mamaya uli ako sa round 2. Back to you, Miss Jen and Ma'am Janine. Okay, thank you, Sir Ronel. Ayan, so just an additional information. Procurement process po kasi talaga ng government ay ito po ay bahagi din para po na sa ganun ay may spend po ang kaperahan ng ating pong bansa in a transparent and in an efficient way din po. So nakakatulong po talaga yan. Pagamat medyo mahaba yung process, may kailangan talagang sundin sapagkat pinaka-iingatan nga po natin yung ating pong taxes po ng ating pong mamamayang Pilipino. And through the procurement process po ay mas ay nakikita po natin yung tinatawag po na kung paano po ma-spend and napipili po natin yung mga suppliers po or service provider po in a way po na ma-satisfy po natin yung pangangailangan po ng ating mga end users. Yan. Balik po tayo kay Sir Reynante Patok. Sir Reynante, paano po pala kayo nakasali or nakapag-enroll sa AVRC? Kasi parang doon talaga nagsimula yung inyo pong kooperatiba. Lahat po ba naging members ng inyong cooperative ay graduate din po ng AVRC? Pwede niyo pong pakikwento. Salamat po. Sa ngayon, ang aming cooperative ay nasa mahigit 90% lang ang aming member. Ang karamihan dito, nasa 50 yung mga blind, yung partially blind at saka totally blind. Yung mga iba, mga sighted. Yung mga iba, meron din mga ortho or pilay. So, ngunit ang mas marami talaga yung mga blind.
yung mga cited na sinasabi ko dito, ito na yung mga anak namin. Kasi ang policy ng aming kooperatiba, di ka magiging member kung wala kang kamag-anak na may Relatives na, kapansanan. opo. Oo. So, kaya yun, ganun kahigpit. Kaya nga, yun siguro ang isang dahilan kung bakit hindi kami masyado dumami dahil nga ganun kahigpit ang aming policy. Saka lang pwedeng maging membro kapag may asawa ka, may pamangkin ka, or anak na PWD. So yun. So yun ang maging kon namin. So ngayon kung paano ako nag-umpisa sa APRC, kasi matandaan ko pa, July 1, 1990, hinatid ako ng magulang ko sa Dagupan at doon ako nag-start na nag-training sa APRC. So originally, sir, hindi kayo taga-Dagupan talaga? Opo. Ako what place po kayo, sir? Ako po ay pinanganak sa Lawag City, Ilocos Norte. I see. Ngunit nung 1991, pagkatapos ng pag-training ko dito sa ABRC, so nag-start na noon, hanggang ngayon, dito na ako nakatira dito sa Dagupan. So, may pamilya na po kayo, Sir Renante? So, dyan na rin po nakatira sa Dagupan? Oo, may dalawa akong anak na naging anak namin dito sa Dagupan. Okay po. So, okay, thank you for that information. Miss Janine? Yes po. Tanong ko po din sa ating pong dalawang guest, sa paanong paraan po kaya nakakatulong yung kooperatiba sa mga miyembro ng inyo pong organisasyon? Pwede pong sumagot una muna po si Sir Reynante and then po si Sir Ray. So kayo po si Sir Reynante, paano po nakakatulong sa mga miyembro niyo po yung inyong kooperatiba? So, unang-una, tulad yung unang kwento ko kanina, nung hindi pa uso ang masahe, dahil ang trabaho ng mga member namin noon ay sa pamamagitan ng pagkanta nila sa mga daan. Opo. Nung nagkaroon kami ng massage, malaking tulong na sa mga member dahil nabigyan na ng mga marangal na trabaho. At hanggang ngayon, ito na po yung nagbibigay sa kanila ng parang ikabubuhay po. Kasi yung mga iba dahil sa masahe, napagtapos na kanilang mga anak, may mga trabaho na rin yung mga anak. Katulad ko, dahil sa masahe, napagtapos ko rin yung anak ko si Daniel ng social worker. So katulad din yung mga iba, yung mga anak nila, mayroon naging maestra o teacher. Mayroon din naging ngayon, police. Opo. Kaya sa pamamagitan ng masahe, malaki yung naitulong ng aming kooperatiba. So Sir Reynante, yung mga member niyo po lahat po ay person with visual impairment o meron din po kayong ibang miyembro na iba po yung kapansanan? Doon sa 90 member, mahigit 50 person yung blind. Totally at saka partially. Yung mga iba, siguro mga 4 yata kami, 5 na ortho. Tapos yung mga iba na mga sighted na, yung mga anak namin na naging membro na. Nagmamasahe din po sila, sir? Yung mga iba, receptionist namin. Yung mga iba na sighted, hindi pa sila nag-massage. Ay, kabog. Sa inyo naman po, sir, Sir Ray, sa paano parang po nakakatulong yung inyong kooperatiba sa inyo pong mga miyembro? Actually, yung aming pong nation, i-describe ko lang yung aming nations. Ang mission po ng co-op namin halos parehas lang din doon sa kay Renante. Kasi Renante, kailangan po kasi
Ang mission ng co-op namin is the family members of people with disabilities capable to work and encouraged to participate livelihood activities. To Mhm. earn income to the same provided inputs on social inclusions. Tapos, siyempre, kung member ng people with disability within the family, kasama na rin yung without disability. So, working together. So, yun ang aming pong missions, no? Mhm. Kung paano nakatulong ang co-op namin, kaya po kami nag-provide ng additional livelihoods, kagaya po yung mushroom, kasi Mhm. po yung aming mga member na hindi capable gumawa ng aming pong school furniture kasi heavy, mabigat. At saka talagang yung delivery namin malalayo. So, ang co-op namin ay gumawa ng another opportunity livelihoods para po sa mga capable na gumawa ng mga projects kagaya yung paggawa ng mushroom. So, ang mushroom, any kind of people with disability, kaya lang gumawa. At ito po ay kumikita naman sila sa pamagitan ng kanilang pagtitinda. Kasi ang aming pong mushroom ay collectible na at pwede nang ibenta with a client na makukuha nila. Ito po ay ibinibigay ng co-op sa kanila ng murang halaga at ibinibenta naman nila doon sa selling price na nanggaling sa co-op. So kumikita sila almost 50 pesos per kilo, at the same time more than. At yan po ang kanilang hanap buhay, at the same time yung kanilang paggawa ng bagging, at the same yung kanilang pangkabuhay araw-araw, no? Mhm. At yan po ang kanilang ikabubuhay. So, positive nakakatulong ang co-op sa pamamagitan ng ganang livelihoods. At the same time, sila po ay binibigyan ng mga benepisyo ng co-ops, no? So, lahat sila may benepisyo yan sa co-op, either member or staff. So, lahat yan po ay may benepisyo. Yan po ang naitulong ng co-op sa kanila. At every end of the year, tayo po ay namimigay ng mga dividendo. Yun ay kumikita yung co-op natin. So, yan po yung aking missions and visions po ng aming co-op. Miss Miss- Janine? Yes po, Sir Ronel. Go on. Yeah. Ito doon sa doon kay Reynaldo bago ko kay Reynante. Magkano ngayon po? Ito may record na public record at isinasubmit nyo sa CDA. Ano ngayon ang assets and liabilities niyo? Magkano ang asset ng cooperative? Magkano ang inyong naipabibigay? Halo yung more or less without wag yung eksaktong more or less lang na natatanggap ng bawat membro at papaano nyo sinisiguro pa na makabubuhay yung kinikita doon sa kooperatiba ninyo, sir? Yes po. Bali po ang aming asset nasa small pa naman kami. Hindi pa naman Okay lang po. kami activity. Nasa small pa. So probably kanilang pong nakakuha kung kumikita ang co-op sa dividendo is nakakabuhay naman. Depende doon sa kanilang share capitals. Kasi doon mayroon tayong tinatawag na share capital. It depends sa kanilang share capital. Divide into kung ilang membro kami. Yeah. Okay po? So more or less po, yun sir. ang nakuha nila. More or less po, sir, magkano ang dapat share ngayon ng isang membro? At magkano po yung asset ng buong bawat buong member kooperatiba? Ang asset namin is more than 100 million. Wow, hindi po small yun, ho? Napakaganda po nun, na congratulations po, sir. Kaya kaya ako natanong, Miss Jen, Ma'am Janine, kasi ito ang patunay na ang mga may kapansanan ay pagpatakbo ng kanilang negosyo, taliwa sa iniisip pa rin ng ibang sektor, lalo ng ating ibang sektor din ng pamahalaan na hindi pwedeng magpatakbo ng negosyo. Itong dalawang ito, yung kooperatiba ni Reynante at ni Reynaldo, halimbawa, buhay na halimbawa na dapat bigyan na ng tuloy-tuloy na suporta
ang ating ang grupo ng may kapansanan. So congratulations Reynaldo. Kay Reynante, sir, okay, sige, bago yung Inklo Balita, ano yung maikukumpara mo ba na pag ang kooperatiba ay nakakatulong sa massage o yung ginagawa ng iba na privately owned na ganon? Ano ang bentahe ng massage clinic pag ito ay kooperatiba at pinapatakbo ng isang tao lang tulad ng marami ng grupo natin sa chamber? At saka bago mo sagutin yon, yung ginagawa ng iba mong mga membro na kumakanta sa daan, yan ay hindi pa mamalimos. Gusto ko lang sabihin. Kasi alam mo, nanggaling kami sa Australia, nanggaling kami sa Geneva, sa Korea, sa Amerika. Lihitimong hanap buhay yan ng mga hindi nga may kapansanan yung gumagawa niya ng gano'n. Ano? So siguro magandang pag-usapan yan sa isa sa mga episode ng Inklusyon na gawin lang nating maganda yung awitin, gano'n. Yan ay marangal na hanap buhay. So go ahead, Reynante. Ang nakita ko na isang diferensya dito kapag nasa private at saka nasa kooperatiba yung massage. Sa mga desisyon, bihira kasing may kalayaan yung mga massage therapist kapag private ang nagmamayari, nagpapatakbo. Ngunit kung kooperatiba, so kasama sila sa mga idea, sa mga plano, at sila ay nabibigyan din ng opportunity. Kasi kapag private, kung minsan, ewan ko kung nagbibigay ng mga 13-month pay mga yan, o mga bonus. Sa aming kooperatiba, ay nagbibigay kami. Tapos may taon-taon pa na dividends. So ang nadidividendo ng bawat isa ay kung minsan bumababa lang ng 10,000 pinakamataas, almost 15, 16. Ano to, taon-taon, buwan-buwan, every quarter? Paano? Yearly kasi yan. Yearly, correct. Pero yung kita ng masahista buwan-buwan, okay naman. Kapag yung kita ng mga masahista, nag-raise ang dito, ang kita ng mga masahista, pababa sa 16. Ang pinakamataas buwan-buwan. Ang pinakamataas naman 25. Hindi pa kasali ang tip yun. Okay. Renante, sorry pero panay ng senyos ni Director Ina kasi may Inklo Balita. Gusto ko lang sabihin sa inyo ng mabilis na kung may problema kayo sa lisensya, sa NC2, gusto ko lang ulitin na wag tayong maniniwala sa kumakalat na kailangan pa uling kumuha ng mga training center. Wala na yan Yan ay napaglaban na ng chamber yan, at kung ibinabalik, sumulat kayo sa leadership ng chamber at mapag-usapan natin ulit. Maraming salamat Miss Jen, Miss Janine. Thank you very much sa inyo. Thank you. Okay, thank you DJ Ron. Wala ka na bang karagdagang katanungan? Hindi kasi. Mamaya na lang, okay. Sige po. At this juncture po, ating pong mapapanood ang live po na pagbabahagi po ng ating kasamahang si Sir Art Letting na kasalukuyan po na nasa Bayview Hotel po. At siya po ay, yes, thank you. At siya po ang ating pong representative ng Inklusyon doon sa tinatawag po nating Global PH Disability Summit. So, Direk, ready na kaya si Sir Art? Yes, ready na ko. Hello Sir Art. Good afternoon. Go ahead, sir. Great, thank you, Jen. Yeah. Magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-Inklusyon. Andito po tayo ngayon sa Bayview Hotel sa Ermita, Manila, kung saan ginaganap po hanggang ngayon ang Disability Philippines Summit. May video ako, no? Sa ngayon, nandito sa atin ang presidente ng WOW Philippines kung saan sila ang nag-organize nitong
event na to. So pakilala po sa inyo si Miss Carmen Subiaga para magpapaliwanag sa inyo kung ano ba ang ginagawa dito sa Disability Summit at kung kailan at gaano karami ang matilapon. So, Ma'am Carmen, may kwento niyo po kung ano ba... Meron. Go ahead po, Yeah. Ma'am Ay, Carmen. Wala daw camera. Meron po, Ayun. meron po, Meron daw, nakikita po meron daw. kayo. So, yun. Okay, so magandang hapon sa lahat ng mga ka-intonasyon. Nandito tayo ngayon sa Trinity Park Hotel. At this is the first day of the disability, localizing the disability summit, sharing the UDS commitment to local partners and in inclusive development and governance. So, ngayon po katatapos lang ng ating breakout session kung saan ay nag-convene ang tatlong grupo ng women with disabilities, mga parents at mga organization of persons with disabilities kung saan inalakay nila ang mga issues, mga challenges at yun ang mga magandang success na kanilang nagawa in response of their service as OPDs, as parents organization. At napakaganda naman dahil marami pala tayong mga successes na hindi na makakinggan, pero ang higit striking dito ay yung mga experiences ng mga person with disabilities na dapat na pinukuha natin at ginagawa natin konsehan sa paggawa ng mga plano at programa para sa sektor. Maraming salamat, Miss Carmen Subiaga, sa iyong konting pinanulakan niyo kami ng konting interview at mapaliwanag po ano po ang event na nangyayari dito sa Bayview Palasa Hotel. Sa ngayon, Art, yes, pwede isang tanong kay President Carmen? Art? hello? Yan, Oo, na ako. Yan. pwede isang tanong kay Miss Carmen? Yes. Okay, Pwede. isang tanong lang, Direk Ina. President Carmen, magandang hapon. Congratulations, Ma'am Oh, Carmen. Ma'am, ano po ang mga one or two changes na pwede po nyo ibahagi? Kasi itong mga kwentong to, familiar na sa inyo. Ano po ang isa o dalawang pagbabago na nakita po ninyo? At ano po, kung kayo ang tatanungin, what is the future of the sector? Go ahead po, Miss. And thank you. Yung Thank you. unang-una natin nakita dito na yung mga organizations of person with disabilities, yung mga Opo. OPDs, ay nagbabago na ang kanilang mindset. Hindi na nila ipinupuri na sila ay extension o section ng mga MSWDO. Opo. Because pinigkilala nila ang kanilang sarili as an autonomous organization, as a people's organization, that they have their own set of rules at hindi sila pwedeng ipailalim sa mga isa-ilalim sa mga departamento ng ating pamahalaan lokal. Pagko Very sila good ay po. partners and not just recipient of their birthday. At isa pa natin nakita yung focus natin sa mga parents is no longer the parents, but the parents are working for the future of the sector by molding their children with disabilities as empowered individuals and ready to take the leadership for the sector. All right. Thank you very much, Art. Thank you, Miss Carmen. Thank you, DJ. Yeah. Salamat ulit na Miss Carmen Subiaga, ang presidente po ng WOWLI Philippines at natupad din ang gusto mangyari i-localize sa Disability Philippines, Global Disability Summit. So na-localize sa Philippine context. At ito po ang inyong Kuya Art para sa inyong balita dahil dito sa Inclusion Now Na. Thank you so much, Sir Art. Ayan. Fresh and live na live po yan mula po sa Bayview Hotel. At sila po ay kasalukuyan po na nagpa-participate doon po sa ating Disability PH
Summit. So, and that is, nakasama din po natin kanina, nakita niyo po, ating pong napakagandang presidente po ng WOWD, Ma'am Carmen Sabiago. Thank you so much po and greetings po sa lahat po ng nandyan po sa Bayview Hotel, ang ating mga person with disability na fellows at fellow advocates nakasalukuyan pong nag-join sa activity na yan. So, Miss Janine, baka may katanungan ka sa ating mga guests. Go ahead, ma'am. Thank you, Miss Jen. Alam ko, maiksi na lamang po yung oras natin. Tanong ko po din sa ating dalawa pong panauhin. Doon po sa inyong mga challenges, yung mga kwento ng inyo pong mga challenges at ang inyong mga tagumpay. Maaari niyo po ba sa aming ibahagi yung mga challenges na yun? At ano po yung mga success stories niyo po na yun? Para na sa ganun po, yung mga person with disability po natin na nakikinig ay ma-inspire naman po sa inyo, mga sirs. Kay Sir Ray po. Actually, yung challenges ng isang organizations, in particular po sa akin bilang founder, ay napakahirap na gawin. Kasi may mga people with disability na hindi talaga aral. Nasa grassroots level sila. Pangalawa, may mga family na may mga people with disability na hindi nila pwede ipakita. No? Para sila tinatawag nila yung kanilang mga anak ng people with disability. So, for me, napakahirap sa umpisa. Pero sa ginagawa natin mga advocacy o advocate doon sa mga parent na kailangan nating gawin para to include doon sa isang magiging organizations at sa ating pong pagpapanayam sa kanila, no? At na-convince natin sila at lumabas yung dami at yung spectacular ko doon ay yung kukunti lang pero sila talaga ay dumadami. So for me, ang challenge ko doon nakikita ko ay yung sa aking sarili na mayroon pa palang higit pa sa akin. Nakikita ko na people with disability na kailangan ko rin tulungan at mabigyan ng oportunidad doon po sa magiging isang organization. So nabuo ang sektor o nabuo ang aming pong organizations sa pamamagitan po ng isang pamilya at nabuo ang aming pong operatiba sa pamamagitan po ng mga madaming pagsubok at yung sacrifice yung aking pong operatiba. So, yun po aking share. Napakahirap bumuo ng isang organizations na walang maniniwala sa'yo. Kung hindi mapapatunayan nila na yung iyong pong kooperatiba ay nakakatulong dun sa kapwa mo people with disability. Ito nga, may kasabihan nga is to see is to believe. Paano ka magiging kabahagi o magiging katotohanan yung inyo pong sinasabi kung ang ikaw mismo ay hindi mo maipakita na ikaw ay magiging agresibo doon sa iyo po mga ginagawa. So, yun po ang aking challenge, no? Within the 30 years of experience about the cooperativism is, yun po, ang napakahirap po i-challenge yung people with disability. Lalo-lalo po dun sa iba pa mga people with disability na hindi po nakapag-aral. Wala pong educations natin because of the indigenous families. At the same time, particular din po doon sa mga people with disability na almost yung mga blind na more of millennials at saka yung mga pagdududa. No? So, iba-iba naman yung descriptions ng people with disability, particular sa mga blinds. Pero mayroon talaga mga blinds na saka sila maniniwala kapag ang iyong organizations ay magiging tagumpay na. So, ganun po. So, sa aking pong challenge is napakahaba yung aking patient dating po dyan.
So ngayon ay may mga nakikita na sila kaya medyo maganda yung ang kanilang ipinapakita sa aming pong kapatid. So yun po, David Chan. Thank you po, Sir Ray. Kay Sir Ray, ito naman po, pwede niyo naman po sa amin i-share yung inyong success story ng inyong mga miyembro para po naman ma-inspire yung ating mga nakikinig. Ano po yung success story po ng inyong kooperatiba, Sir Reynante? Sa amin naman, sa aming kooperatiba, kami po ay naniniwala na sa aming kooperatiba at sa aming pagninegosyo ay ang Panginoon lang ang naming number one na sandigan namin o tumutulong sa amin dahil kahit pa anong galing namin, kahit pa anong gagawin namin, kung hindi kami tutulungan ng Panginoon ay walang mangyayari. Kaya kami ay nakadepende lagi araw-araw sa awa ng Panginoon. Kaya sa aming grupo, sa aming mga massage clinic, nakaugalian namin, bago kami magbukas ay prayer muna at kapag uuwi naman, prayer ulit. So yun ang naging buhay namin sa umaga, buhay namin sa gabi. At awa ng Diyos, mula nung nagbukas kami ng 2004, ngayon ay 2025, ay ang aming negosyo ay tagumpay pa rin at nakapagbibigay pa rin na maganda sa aming kasama. Pagamat sa grupo, hindi mo maalis yung mga problema. Yes po. Ngunit siyempre, sa negosyo at saka pamilya, kooperatiba, parehas lang na may pangkaraniwan na problema. Normal lang yan sa mga buhay ng isang tao, ganun din sa kooperatiba. Ang pinaka maganda lang yan, dapat makontrol mo yung mga problema para mabigyan mo ng tamang solusyon. Sa mga maraming mga problema sa kooperatiba o sa massage, araw-araw, ang mga problema lang naman dyan, sa aking experience yung mga absence, yung mga late, yung mga turnuhan ng masahe, kung minsan may mga inggitan, kung minsan ay mayroon away din. Ngunit normal lang yan. Basta ang pinakamaganda, maayos mo at mabigyan mo ng tamang instruction. At ang pinaka-importante, lahat ng mga membro mo, maipaliwanag mo sa kanila yung malinaw na layunin ang inyong kooperatiba. Kasi kapag malinaw sa kanila kung ano ang direksyon, anong purpose yung ating kooperatiba, alam nila kung saan mo sila dadalhin. Kaya dapat sa ating kooperatiba, sa ating grupo, malinaw sa lahat na kung saan tayo pupunta, ano ang vision natin. So sa amin ay maging maayos, pagamat may mga problema, ngunit ito ay amin nabibigyan ng solusyon. At higit sa amin nga, naniniwala kami na kami ay nananatiling nagtatrabaho pa at mayroon trabaho dahil sa biyaya ng Panginoon araw-araw. Thank you po. Thank you po, Sir Reynante. Thank you po, Sir Ray, sa inyo pong mga insights and reflections and inyong mga experiences po sa inyong kooperatiba. Bago po tayo magtapos, meron po tayong PSA or Public Service Announcement. Meron ba, JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Encarnacion is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability.
Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. inkarnasyon@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com inkarnasyon@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deaf Blind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan po. Natapos na naman po ang ating pong episode. Sa pangalan po ni Miss Jen, kasi umalis na po siya, ako na po yung magbibigay sa inyo ng isang maiksing mensahe. Galing po sa ating pong mga magigiting na negosyante na may kapansanan, si Sir Reynaldo po and Sir Reynante. Sinabi po nila na kinakaya at kakayanin at kaya rin po na yumaman ng mga person with disability sa kanila pong mga kooperatiba. Sa kanila pong kooperatiba, sinasanay po nila, pinapamuhay po nila. Una, sabi po ni Sir Reynante, yung pananampalataya po sa Panginoon. Yung po yung nagbibigay sa kanila ng inspirasyon upang sa kanila pong mga gawain ay maging matagumpay po sila. At sa samahan naman po ni Sir Reynaldo, narinig ko po sa kanya yung hamon, yung kanilang kapansanan ay hindi naging hadlang upang ipatunayan sa gobyerno, sa salipunan, na ang mga taong may kapansanan ay may kakayanan na yumaman. Maraming salamat po sa pangalan po ng Incarnation Core Group. Ito po si Janine Cruzet, ang nagbibigay po sa inyo ng isang magandang hapon. Sana po makasama po namin kayong muli sa susunod natin pong episode. Dito po sa Incarnation ay laging may inklusyon. Inklusyon now na.